Isang linggo ang nakalipas. Subalit ang buong mundo ng National Basketball Association at mga tagahanga nito ay patuloy pa ring nagluluksa sa paglisan ng isang alamat. Sino nga ba ang di nakakakilala sa taong tumulong sa pangunguna sa Los Angeles Lakers ng National Basketball Association o NBA hanggang 5 kampyonato mula sa taong 2000 hanggang 2002 at 2009 hanggang 2010. Ang tinaguriang Black Mamba ng NBA. Siya ay walang iba kundi si Kobe Bean Bryant o mas kilala bilang Kobe Bryant. Ang ama ni Kobe na si Joe Gilly Bean Bryant ay isang professional na manlalaro ng basketball na gumugol ng 8 seasons sa NBA at 8 higit pang paglalaro sa Italia kung saan nag-aral si Kobe. Nang bumalik ang kanyang pamilya sa Estados Unidos, naglaro si Kobe ng basketball sa Lower Merion High School sa Ardmore, Pennsylvania, kung saan natanggap niya ang ilang mga pambansang parangal ng Player of the Year at sinira ang scoring record na itinakda ni Wilt Chamberlain na may 2,883 points. Pinili ni Kobe na talikuran ang kolehiyo at ipinahayag na siya ay karapat-dapat sa draft ng NBA noong siya ay nagtapos sa high school. Pinili siya ng Charlotte Hornets sa ika-13 pick ng 1996 draft. Ipinagpalit siya sa Lakers di nagtagal at naging pangalawang bunsong manlalaro ng NBA sa kasaysayan ng magbukas ang 1996 to 1997 season. Mabilis niyang napatunayan ang kanyang galing sa Lakers at napili siya para sa NBA All-Star Game sa kanyang pangalawang season na naging pinakabatang All-Star. Napilitang ibahagi ni Kobe ang papel na ginagampanan bilang Lakers star player sa kanyang tanyag at may talentong kasamahan sa kupunan na si Shaquille O'Neal. Ang dalawa ay may isang hindi madaling relasyon. Ngunit natagpuan nila ang tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni Phil Jackson na naging coach ng Lakers noong 1999. Si Kobe, isang shooting guard, at si O'Neal, isang center, ay naging isang napaka-epektibong kombinasyon. At sa edad na 23 ni Kobe, nagwagi ang Lakers ng 3 magkakasunod na kampyonato ng NBA. Matapos manalo ng kanilang ikatlong titulo noong 2002, nakaranas ng mga suliranin sina Bryant at ang Lakers. Sa 2003 playoffs, ang Lakers ay natalo sa ikalawang round. Makalipas ang ilang buwan, inakusahan si Kobe ng panggagahasa sa isang dalaga sa Colorado. Pinanatili niya ang kanyang kawalan ng kasalanan at lahat ng mga charges. Sa kalaunan, bumaba nang tumanggi ang babae na magtestigo matapos ang isang buwan na kampanya ng panggugulo ng mga tagahanga ni Kobe at ilang mga miyembro ng media. Ang insidente ay labis na binahiran ang imahe ni Kobe. Sa pangunguna ni Kobe, ang Lakers ay bumalik sa finals noong 2004. Ngunit natalo sila ng Detroit Pistons. Pagkatapos ay sumunod ang pagkakatrade kay Shaquille O'Neal na nagpaiwan kay Kobe bilang nag-iisang pinuno ng kupunan. Pinangunahan ni Bryant ang liga sa pagpunto sa season ng 2005 to 2006 at 2006 hanggang 2007. At noong 2008, siya ay pinarangalang MVP ng NBA sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang karera. Nagwagi si Kobe ng kanyang ika-4 na titulo sa NBA noong 2009 at siya ay pinarangalang Finals MVP matapos na makamit ang isang stellar na 32.4 points bawat laro ng serye. Pinangunahan niya ang Lakers sa kanyang ika-sunod na kampyonato sa Western Conference noong 2009 at 2010 at siya ay muling tinawag na NBA Finals MVP matapos talunin ng Lakers ang Boston Celtics sa isang 7-game series. Sa pagpasok ng 2012 to 2013 season, ang Lakers ay nagdagdag ng mga superstar na sina Steve Nash at Dwight Howard sa kanilang lineup na itinuturing na isa sa mga inaabangan sa preseason. Ngunit ang kinahinatnan ng kupunan ay halos hindi na makaya upang maging kwalipikado para sa panghuling pwesto
sa Western Conference playoff spot nang ma-injured ni Bryant ang kanyang Achilles tendon noong Abril 2013 na naging dahilan upang iwasan ang natitirang panahon. Ang Lakers ang huli at ikawalong mula sa panghuling playoff seed noong panahong iyon at natalo sa kanilang unang serye. Bumalik siya sa paglalaro noong Disyembre 2013, ngunit naglaro lamang siya ng 6 na laro bago na-fracture ang kanyang kneecap at muli na namang nilisan ng NBA sa nalalabing panahon na iyon. Bumalik si Bryant sa simula ng 2014-2015 season bago siya muling nasaktan nang napunit ang kanyang rotator cuff noong Enero 2015. Naglaro siya halos lahat ng mga sumunod na panahon, ngunit nagkaroon lamang ng career low na 0.36% ng shooting habang nasa average na 17.6 points bawat laro, at nagniretiro siya kasunod ng huling regular season game sa 2015 to 2016 season. Bilang karagdagan sa kanyang mga profesional na nagawa, siya ay isang miyembro ng national team sa basketball sa Estados Unidos na nag-uwi ng gintong medalya sa 2008 Beijing Olympic Games at sa 2012 London Olympic Games. Noong 2015, isinulat ni Kobe ang tula na Dear Basketball, at paglipas ng 2 taon, nagsilbi itong batayan para sa isang maikling pelikula ng parehong pangalan na isinaysay din niya. Ang nasabing pelikula ay nanalo ng isang Academy Award para sa pinakamahusay na short animated film. Noong 2018, inilathala ni Kobe ang librong The Mamba Mentality, How I Play, kung saan inilarawan niya ang kanyang diskarte sa basketball. Ang pamagat ay sumasalamin sa isang palayaw na ibinigay niya sa kanyang sarili sa kanyang mga araw ng paglalaro, ang Black Mamba. Subalit sa kasamaang palad, noong Enero 26, 2020, Linggo, si Kobe at ang kanyang 13 taong gulang na anak na babae na si Gianna ay kabilang sa isang pangkat na naglakbay gamit ang helicopter sa Calabasas, California, na kung saan sila ay napabilang sa isang matinding trahedya. Ang alamat ng Los Angeles Lakers at 5 beses na kampiyon sa NBA ay 41 years old lamang. Ang isang pagsisiyasat sa pag-crash na pumatay sa lahat ng 9 na tao na nakasakay ay patuloy ayon sa kagawaran ng Los Angeles County Sheriff. Narito kung ano pa ang nakumpirma hanggang sa ngayon. Ang pag-crash ng helicopter ay nangyari bago ang 10:00 ng umaga. 9 ang nakumpirma na namatay at walang nakaligtas. Bilang karagdagan kay Kobe at ang kanyang anak na si Gianna, si John Altobelli, isang baseball coach sa Orange Coast College, ay nasa tabi ng kanyang asawa at anak na babae. Ang isang bushfire na dulot ng pag-crash ang pumigil sa mga unang rescuers na kaagad na makarating sa site. Ayon sa County Fire Chief ng Los Angeles na si Darrell Osby, noong 9:47 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang kagawaran mula sa 911 na mayroong isang potensyal na pag-crash ng helicopter at isang bushfire. Pagdating, natuklasan ng aming mga bumbero na humigit kumulang 1/4 acre brush fire na nagresulta mula sa isang pag-crash sa burol. Si Bryant ay maaalala bilang isa sa pinakadakilang mga manlalaro sa buong NBA history dahil ang kanyang mga achievements ang magsasalita para sa sarili nito. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Si Kobe ay nagpalipas ng 20 seasons sa NBA, lahat kasama ang Lakers. Pang-4 siya sa nangungunang scorer sa kasaysayan ng NBA na merong 33,643 points. Siya ay 5 beses na kampiyon sa NBA, 2 beses na pinarangalang Finals MVP, at 18 time na All-Star, 11 times naman na All-NBA First Team. 9 na beses rin siyang naging NBA All-Defensive First Team. Siya rin ay nagkaroon ng 2 medalyang ginto sa Olympics
at ang pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA sa oras ng kanyang debut noong 1996. Hindi natin may pagkakaila na malaking kawalan ang paglisan ng isang alamat sa NBA. Subalit, ito din ay isang paalala na ang kanyang lahat ng nagawa ay hindi niya naisayang nang siya ay nabubuhay pa. Salamat sa lahat ng mga naibigay mong inspirasyon sa amin. Paalam, Kobe Bryant.